Siyempre, nandito na naman ako at ito, basahin natin ang sinabi ni Congressman Adyong. Sabi niya rito, let evidence speak. If there is none, then stop harassing people in the court of public opinion, he said. Our country deserves sober debate, not sarsuela. Walang kasinungalingan, walang bulahan. Anyway guys, nasabi niya ang salitang ito sapagkat alam naman natin at hindi ko na pa kailangan mag-post pa, no? Hindi ko na kailangan i-post pa itong mga pinagsasabi ni Mangga. About dito syempre kaila Congressman Martin sa Blue Ribbon Committee na sinasabi niya bakit daw si Romualdez hindi iniimbestagahan na ganyan. Kumbaga ang dami niyang mga inarte at mga pinagsasasabi, mga puna nitong si Mangga. Siyempre, ganyan talaga pag nabubulok. Pero sinoplak-soplak siya ni Ping Lacson, di ba nga? So, maliwanag ang sinabi ni Ping Lacson na, paano mo namang iimbestigahan? Paano mo namang ididiin kung wala namang ebidensya? Yung kaisa-isa nilang testigong si Gutesa, nawawala pa. Tapos nambibintang pa sila. Na kesyo tinakot na raw ng administrasyon, tinakot na ni Lacson, at kung ano-anong mga kwento. In short, itong si Mangga, itong mga ebidensya laban kay Martin Romualdez ay puro chismis. Di ba ga? Puro sarsuela. Sabi nga ni Congressman Ortega, di ba? Maglabas kayo ng ebidensya. Demanda ninyo. Labas kayo ng ebidensya, para makita natin, hindi yan puro kayo chismis. Isipin mo, paniniwalaan nyo ba naman si Gutesa? Isang beses lang na pumunta sa Senado, tapos ayaw nang pumunta uli. Tapos napatunayan pa na fake ang kanyang mga affidavit. Tapos yun lang, wala nang iba. Tapos yung pinagsasabi nitong si na hindi naman under oath, si Saldiño. Di ba puro kapalpakan? Kaya itong si Mangga, wala tong ibang alam kundi chismis. So, tapos siya daw ay tinatarget. Tinatarget daw, bakit daw magalit sa kanya si Lacson, no? Ang ub-ub lang, no? Hindi ko galit sa'yo si Lacson, Mangga. Talaga lang medyo may pagkaanga ka. Anong galit sa'yo? Ikaw nga itong maraming chismis na pinagagagawa, binabalik lang sa'yo yung chismis mo. Tapos nagmamalinis ka pa. Ikaw rin, kumbaga, nagmamalinis ka na wala kang insertion, meron ka namang insertion. Ngayon, sasabihin mo, wishlist. Pare-pareho naman kayong wishlist yun. Ang problema kasi sa'yo, alam mo palang wishlist. Wishlist din naman ng iba yun. Tapos ikaw, nagmamalinis ka. Tapos tinitira mo sila. Pinapalabas mo na yung iba, may insertion. Ano palang tawag sa'yo? Pare-parehas naman kayo. Kung wishlist yung sa'yo, wishlist din yung sa kanila. Ngayon, bigla ka nagmamalinis. Sasabihin mo, wala kayong natanggap ni Robin. Si Robin at si Bongo. Tigil-tigil lang kasi yan chismis. Pag may ebidensya, ilabas na lang, idemanda. Para tapos ang usap. Ang dami pang kwento Ang tagal nyo na nagchichismis na, ilang taon na, di ba? Ilang taon ka na bang galit kay Congressman Martin? Ang tagal na! Pero hanggang ngayon, wala ka namang mailabas na ebidensya. Hanggang ngayon, chismis! Wala kang pinagkaiba kay Mayor Magaling. Si Mayor Magaling yun. Ibang klase yun. Di ko alam kung hari o reyna ng chismoso yun. Si Mayor Magaling. Di ba ga? Pati nga yung kita mo, basta pagdating sa mga Duterte, umiiwas siya. Pag mga investigasyon at madadawit na ang Duterte, iwas-iwas. Pero pag chismisan patungkol kay BBM at kay Martin Romualdez at sa mga kaalyado ng administrasyon, matik yan.
Talagang Christopher Min yan. Kaya tama rito si si Congressman Adyong, ha. So, tigil-tigilan mo yan ba? Kasi kayo, ang gusto ninyo, yun, tama, public opinion. Na i-judge hindi lang si Congressman Martin, pati yung iba pa, na mga kaalyado ng Pangulo, even ang Pangulo, sa public opinion. Kaya panay lang ang paninira ninyo. Kaya ang problema, kakaunti na kayo. May naniniwala pa ba rito kay Mangga bukod sa mga didilis? Lagay ko didilis na. Yung mga didilis, ano pang aasahan mo dyan? Yung mga yan, inborn na mga ub-ub yan. Inborn na mga may sayad dyan. Kaya tigil-tigilan mo yan. Sa bagay, wag mo pala tigilan niya, Mangga. Total, may mga saltik lang naman naniniwala sa'yo. Tsaka wag mong tigilan para manatiling tumatak sa isip ng tao yan. Para pag kandidato mo uli, sa bagay, hindi na yan makakatakbo ng senador kasi pang 2 terms na niya eh. So tatakbo sa ibang naman yan, ibang posisyon. At least hindi malilimutan ang mga pinagagawa mo. Pinagagawa mong katraydoran sa bayan. Pinagagawa mong mga paninira, no? Wala ka nang alam kundi ang magmalinis. Higit sa lahat, yung ang pagtatanggol mo sa iyong anak-anakan. Magtatanong kayo, sinong anak-anakan? Anak-anakan niya si Inday Sayad, syempre. Hindi niya best friend yun, anak-anakan niya yun. Bakit? Sikreto pa ba yan kay Pentaboy at kay Mangga? Diyos ko po, Rudy. Kaya yan ay anak-anakan niya. Ano yan? Stepmother nila. What the heck? Chinismis sa atin ng puting kabayo. Confirmed daw yun eh. Sabi nila, confirmed daw yun. Sabi ng puting kabayo, ha? Kaya anak-anakan niya. What the heck? Mangga talaga, masira lang si Kong Martin. Kong Martin! Balik ka na kasi. Ka na uli. Mag-house speaker ka na. Nang para itong si Sayad, lalong umiyak. Kasi sa tuwing, alam nyo guys, pag naging house speaker uli ito si Kong Martin, ang lakas ng iyak ni Sayad, hindi lang ni Sayad, pati ito si Mangga. At tuwang-tuwa ako pag nakita ko ito si Manggang Bulok, umiiyak. Ang lakas ng iyak kay Sayad. Kaya abangan natin, Kung Martin, house speaker na uli. Tingnan lang natin. Pag kinuditan nitong sila GMA na, itong si Boji D, Kung Martin, magpaiyak ka uli. So, yun lang. Sa mga, bobong didilis yan at mga may sayad, ang tatay nyo ay karton. At dahil ang tatay nyo ay karton, matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood.